Okay, hindi ko alam pinagdadaanan mo ngayon or kung sino ka man, pero I hope itong video na 'to is makatulong. Kasi baka you are in doubt ngayon, hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam yung decision making process mo if mag-work 'yan. Stay ka lang sa video na 'to, baka I hope matamaan ka ng algorithm at tumama talaga sa'yo 'to, kasi para talaga sa'yo 'to. Alam niyo guys, kaparehas niyo ako, okay? 27 years old ako ngayon, papasok ng 30s. Pwedeng mas matanda ka sa akin, pwedeng mas bata ka sa akin. And one thing's for sure, lahat tayo i-doubt natin sarili natin. And ang philosophy ko dito guys, na gusto kong i-share sa inyo is kapag nasa doubt side ka, for me, it's just yourself or your mind or your lower self. Kasi may dalawang types tayo ng personality. Yung higher self, which is yung matalinong version natin, like yung matalino, meron tayong lower self. So, kapag nagkakaroon ng doubt, parang ang nangyayari, for me, ang paniniwala ko is, yung lower self mo, like, yung sarili mo, na yung lower self, ready na siyang mag-move on, at maging siya na yung higher self mo. Tapos magke-create ka ng panibagong higher self. So parang yung metaphor nito is yung sa metamorphosis yung sa butterfly. Yung lower self mo is yung cocoon, tapos yung higher self mo is yung butterfly kunwari. Ready ka na maging butterfly, kaya ka lang nagkaka-doubt kasi siguro may pinangahawakan ka sa past self mo. I don't know kung ano yun, pero part of growing kasi is doubting. When you start to doubt the things that you want to do, it just basically means na nililib mo na. Parang paalam na sa old self ko, ito na to. Kaya nandiyan ka sa scenario na yan. And for me, again, as I mentioned, it's a success indicator or it's a indicator ng growth. Kasi magiging okay ka na eh. Now, ang tanong, paano ba siya overcome? Is it a normal thing, Kuya JC? For me, you just let it be. Let it go. Alam mo yon? Kailangan mo lang siya gawin. Kasi may mga decisions tayo sa life na masasabi kong kailangan mo lang siyang gawin, i-accept. As long as it's moral, ethical, legal, it will flourish. Lahat ng mga magagaling na tao, may mga milestones sila na na-hit, pero bago nila na-hit yun, merong mga doubts before that. I myself, guys, may mga doubts pa rin ako until now. Parehas lang tayo. Hindi ko alam ano yung mga next na mangyayari dito sa channel ko, sa brand ko, sa life ko. I don't know. Hindi naman promise yung mundo sa atin eh. Pero, if you really start to embrace yung mga bagay na yan at talagang i-accept mo na, okay, nagda-doubt ako sa sarili ko ngayon. Pero at the end of the day, part na naman to ng process. Gawin ko na lang, parang ganun. As long as it's moral, ethical, legal, okay lang yan, guys. Meron ako mentor nun, and paborito ko tong tinuro niya sa akin. Lahat naman tayo, guys, ang pathway natin papuntang success. Ang pagkakaiba lang dito, yung relative natin, is yung time, paano natin makukuha yung success na yon. Now, ano yung magiging indicator or element para mapabilis yung oras mo sa success? Para sa akin, guys, decision-making process at saka yung decision. The more right yung decision mo, the more time ang nasa-save mo para maging successful ka. Now, ito yung funny thing. Paano ka magkakaroon ng right decision? Kailangan mo ng wrong decision. So for me, the fact na nagda-doubt ka, ibig sabihin, possible na make or break siyang situation. Pero if i-anchor mo yon doon sa sinasabi ko kanina, if hindi mag-work yung decision mo ngayon, it's perfectly fine. Bakit? The next time around, na magde-decide ka doon sa same scenario, natuto ka na. So, sa pathway ka na ng right decision. Kaya yung mga taong na mimit ko, especially mga overthinker, lagi ko sasabi sa kanila, it's okay to fail. It's okay na magkamali. Pero the next time around, make sure mo na tama na yung decision mo. Kasi ang quest natin for success, guys, is kailangan mabilis tayo matuto sa pagkakamali natin at ma-implement natin kasi the next time na may bago tayong challenge, for sure magkakamali tayo. Isa yan sa promise sa buhay. Promise tayo magkamali. At yung taong yung taong maraming pagkakamali, sila yung pinaka may knowledge at wisdom na tao.
And the only thing para magkamali ka is, matuto ka is magkakamali ka. So kung iisipin nyo maigi yun, yung quest pala natin sa buhay, pabilisan na magkamali. At pabilisan mag-adapt sa pagkakamali at gawin yung right decision. Ang tawag ko dun is optimization at yun yung ginagamit ng mga scientists, guys. Ginagaya ko lang siya sa real life situation. So, if dumating sa point na din na doubt mo yung decision mo, definitely, may chances 50-50 magkakamali ka. Pero, ang beauty doon sa pagkakamali is matututo ka para the next time magde-decide ka doon sa same situation, alam mo na gagawin mo. So, okay mag-alala guys. Lalong-lalo na kung yung stakes mataas, it doesn't matter. It doesn't matter. There's a sole purpose or a reason bakit binibigay sa yung decision na yan. Hindi ko alam kung ano yan, and I hope it's something na mag-grow ka, and I hope hindi yan illegal. Okay? And sana moral, ethical, legal na decision yan. So, for me, yun ang ano ko, decision making process kung paano ko siya bine-breakdown. And also guys, eto, kapag may responsibility kayo na kailangan nyo mag-decide, i-own nyo. Magkamali ka man, i-own nyo, move forward, gawin nyo. Wag nyo tatakbuhan responsibility nyo. Kasi tayong mga tao, meron tayong purpose sa life na duty. Isa sa pag-fail sa sarili mo kapag may duty ka, may responsibility ka, hindi mo siya parang hindi mo siya tinanggap at hindi mo siya finulfill. Isa yun sa natutunan ko sa ethics na subject namin na tinuturo ng isang pare or priest na sobrang talagang tumama sa akin. Kasi part ng purpose natin ba tayo nag-exist dito sa mundo is duty. We need to embrace our duty, our responsibility, and own it. That's what makes human. Ang yung mga tao hindi nag-own ng duty at responsibility, hindi sila tao. Like, not in a literal sense, pero tinatakbuhan nila yung pagkatao. So, in order for you to become human, kung pagko-connectin natin yung dalawang thought ko na yon, yung train of thoughts ko, kailangan mo lang mag-decide. I-own mo yung decision. Doesn't matter if magkakamali ka. At the end of the day, you will learn doon sa decision na yon. And the next time around, mas matalino ka na. For me, that's how you overcome yung decision. And I hope nakatulong tong video na to, guys. Let me know if gagawa pa ako ng ganitong life lesson and reflection kasi na-enjoy ko siya. So, again, thank you so much. And share nyo to sa friends nyo, guys. Parang gusto ko na gawin tong everyday. Thank you. Follow me. Peace.